Magandang umaga. Sa punto pong ito, pasadahan naman natin itong mga balita sa iba't ibang bahagi ng mundo. At bago pa nga man umunlad ang maraming bansa sa mga mundo, nariyan na nga itong mga sinaunang tribo na hanggang sa ngayon ay nangangalaga sa ating mga kalikasan sa gitna po yan ng tradisyonal nilang pamumuhay. Kabilang nga sa kanila itong Munduruku na isang indigenous community, yan po ay sa gitna ng Amazon River. Pero pinangangambahan naman na maalis itong mga Munduruku tribe sa kanilang natural na tirahan dahil binabalak itong pagtatayo ng isang malaking dam sa Amazon. Nananawagan naman ng suporta itong Greenpeace USA para ipetisyon ang nasabing hakbang. Bisitahin lamang po ang kanilang Facebook page para sa detalye. At sa kaugnay nga na balita, ang mga kagubatan isa sana sa mga paraan para mapigilan itong climate change. Pero kasabay nga ng pangangailangan nating mga tao, patuloy din itong pagpuputol ng mga puno sa halos lahat ng mga bansa sa mundo. Maliban po dyan itong Norway. Sa kauna-unahang bansa nga yan sa mundo na nangakong hindi nasusuportahan ang mga produkto na nagiging dahilan ng pagkasira ng mga kagubatan. Sa ngayon nangako ang Norwegian government na hindi napapasok sa anumang kontrata sa mga kumpanya na sumisira sa rainforest at hinikayat din nila ang ibang mga bansa sa mundo na sumunod sa nasabing hakbang. Ang mga koala tanyag sa kanilang karisma, lalong-lalo na sa pag-inspire mula sa kanilang itsura ng mga stuffed toys na patok sa mga kabataan. Pero alam nyo ba na nanganganib na rin na maapektuhan ng climate change ang mga koala? Sa pag-aaral nitong University of Melbourne, oras na umakyat pa itong temperatura sa mundo sa taong 2070 ay maaapektuhan na ng pag-init ng mundo itong pagtubo ng mga eucalyptus na siya namang pangunahing pagkain ng mga nasabing uri ng hayop. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa kami matapos ang isang paalala.